Anyway, on a serious note, Yes, okay. Mr. Continue. President, how do you assess the campaign against illegal drugs during your time, Mr. President? Do you consider it as a success, Mr. President? Mr. Senator, it is a continuing problem for the country and for the entire world. The drug problem is a very serious and pernicious, virulent ailment that the country is facing. Panahon ko and the previous presidents, yung panahon ko, hindi siguro ninyo nagustuhan, not you, yung the entire country. I am addressing the entire country. Baka hindi ninyo nagustuhan. But yun ang style ko. Sinabi ko nga, I tried to do the best that I could. Eh kung nagkulang ako, pasensya. Pero ang solusyon during my time was a call of duty of the president. Ako yun. Kasi ako yung presidente sa panahon ko. At hindi po ako nagkulang, Mr. Senator. Nag-warning ako lahat narinig ng Pilipinas. Huminto kayo sa droga, bitawan ninyo, drop it. Kasi magkakaproblema talaga tayo. Pag nakita tayo sa isang kanto at hawak mo ang droga, problema na talaga yan. So, yun nga, nagkakaroon tayo ng problema. May patayan. But it was not a state-sponsored killing. There was never an official order to the police and the military and to the agents of government to kill. Andyan si Senator De La Rosa. Wala akong sinabi na ganon kasi abogado ako. Ang sinabi ko, yung sinabi ko nung nagtuturo ako sa Police Academy, that in your fulfillment of duty, yung elements of self-defense would apply to you pag you are trying to arrest a person. Alam mo, ang trabaho ng pulis kasi, pag sinabi mong aarestuhin kita, hindi hinto dyan. The police must arrest and overcome the resistance para madala mo yung kriminal doon sa istasyon at mabok mo para makulong. Yan ang problema at naawa ako sa mga pulis. Hindi mo masabi, bitawan mo yung baril at pag hindi sumunod, sabihin lang ng pulis, o sige, bukas makita tayo dito, huwag ka nang magdala ng baril. Po, hindi yun ang tinuro ko sa kanila. Nagtuturo ako sa Police Academy. Yan, lahat yan sila dumaan sa akin. Yan, because yan ang turo ng sa College of Law. That's the law. Kung ano yung sinabi ko sa pulis, batas yan. Walang compromise dyan when you are arresting a person. If he resists, pag ayaw magpa-aresto, you have to overcome him. His resistance. Ngayon, pag lumaban, nagkaletse-letse, may baril, may magpatayan talaga.
Kaya yan ang problema ng pulis, kaya naawa ako. Kaya ako rin nandito, guns, siguro, paano na rin ng God sent yung invitation ninyo. Naawa ako dito sa mga pulis na tinatawag ninyo at inaano ninyo, yung trabaho ng pulis kasi involves personal contact. Walang trabaho sa pulis, sabi niya, alika dito, bitawan mo yan, mag-surrender ka, sumama ka sa akin. It is always a confrontation, and if the other guy is armed, there will always be kamatayan or injuries. Mr. President, if I may